ipapaabot natin at i-inform natin sila na magkakaroon na ngayon ng update sa talakayan last night or the other night na nagkaroon tayo ng update dito sa impeachment conspiracy na ginagawa nila Marcos at Romualdez. Pa-deny-deny si Marcos pero paratsada at paabanti naman ang mga birada nila Romualdez. Ayun. Ngayong umaga po, kung mapapansin, nagkaroon tayo ng continuation doon sa sinabi natin kagabi na ang naganap na isang uri ng malaking conspiracy o isang sa pakikipagsabwatang grandioso o malakihang collusion of political forces na kalaban sa mga Duterte at kasabwat naman ng Marcos Romualdez kasama ang mga komunista at mga bulok na politikong dilawan at pinklawan survivors, ay ngayon dudugtungan natin ito. Ang ginawa nating analysis kagabi. Ngayong umaga, nag-react po ang Executive Secretary ng Pangulong Marcos Jr. na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Dati po itong Chief Justice ng ating Korte Suprema. At ang sabi niya, wala pong pakialam at hindi nanggaling daw sa utos ni Marcos o ni Pangulong Marcos Jr. na boss niya ang pagkakaroon ng complaints of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain po kahapon sa House of Representatives ng mga grupong hilaw na komunista sa sulsol ng mga bulok na teroristang komunistang CPP, NPA, NDF at pati na rin po sa mga surviving opportunist at mga walang kabuluhan na mga politiko na nanggaling sa dilawan pinklawan na grupo ng survivors nila like Laila de Lima, Chel Jokno at ang iba pang kasamahan nila. So nag-deny kaagad po ang Malacanang. Hugas kamay dito si Lucas Bersamin at ang sabi niya wala kaming kinalaman dyan. O bakit defensive? Yun ang tanong ng mamamayan. Bakit itinuro ba kayo? Hindi naman di ba? At nagbigay tayo ng ating kuro-kuro na bagamat mayroong pahayag si Pangulong Marcos Jr. doon sa hindi niya sinusuportahan ang anumang inisyatiba na magkaroon ng formal complaints of impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, pero walang categorical declaration si Martin Romualdez. Ayun, nag-iisang kapatid ko. Nag-meeting kagabi at sila ngayon ay nagbabantay sa kung ano na ang kaganapan dito sa mga development na ito. At ngayong umaga, mga kababayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na masundan natin ang pahayag ng Malacanang Group ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At ano po ang sinabi niya? Nag-uhugas kamay siya, no? Dinideny niya at ang pagkakaroon ng kanyang pahayag ay ang tono o ang tenor ay defensive, no? Parang nagtatanggol sila kaagad ng sarili nila na wala pa namang nag-aakusa sa kanila. O ngayon, ibig sabihin, pag pumiyok, parang totoong guilty na sa likod nito, bagamat may sinasabi si Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at hindi niya i-endorse na gawin yan sa House of Representatives, ang ganitong hakbang na mapangwasak at isang political design of conspiracy and demolition job laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte, iba ang nangyayari on the ground. Iba ang nagaganap. Kaya tayo nag-live ngayon para makita natin na there is a pattern na may nag-deny pero may nagmamaniobra. Deny and maneuver. Ito nakikita natin kasi kung totoo na hindi sila involved, sila Marcos Jr. at kontrolado niyang sitwasyon niya sa kanyang pinsan, edi dapat sinabihan niya, ibasura niyo yan. Bakit denial ang statement? Bakit hindi outright rejection? Outright junking ng inisyatiba ng mga bulok na elemento na pumasok dito sa tactical alliance kay Martin Romualdez. At the same time, kinokonsinti din ni Marcos at Melissa Araneta dahil nakikinabang sila sapagkat hindi sila napupuruhan ng atake ng CPP, NPA, NDF against them. So, nakakaduda at nakakapaghalata tayo na there is a pattern of the game plan of deny and then postura na walang alam at hindi nakikialam samantalang tuloy-tuloy ang ground maneuver. Exactly
the way we are observing things right now na nagkakaroon ng paglinaw o pagliwanag sa kung ano talaga ang pakikipagsabuatan na ito. Okay. Number 2, sinubukan nating maipaliwanag. Ano ba ang tinatawag talaga na tactical alliance? Ano ba ang tinatawag na limited na mabutihan at pakikipag-ugnayan ng traditional na mga politiko like Martin Romualdez, including si Marcos, dito sa mga tradisyonal naman na kalaban ng gobyerno at subalit nakakapagpuslit ng maniobra na makapagpostura sila as if they are part of the government. Yung taktika ng join the government to destroy the government from within. Make people believe that you are for democracy and use democracy to destroy democracy. Yun pong classic tactics ng revolutionary dual tactics, no? Dalawahang mukhang taktika ng pagkukunwari ng mga komunista at mga kapariho nilang hilaw na komunista. Itong grupo ng akbayan. Mapagkunwari ang mga ito. Ang overall objective agenda nila ay pabagsakin ng gobyerno. Mag-agaw ng kapangyarihan sa pamahalaan at pagharian ang ating buong bayan at buong lipunan sa ilalim ng kanilang agenda na mabuo ang paghaharing sosyalista hanggang sa papunta sa komunista na paghahari. Diyan po ang objective sa pangmatagalan. Pero dahil mahina pa po sila at the immediate, at the onset, sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na pag-ikot at pagkutkot papunta sa objective na yan. At isa dyan ay ang paggamit ng mga, at ganun din po ng kanilang mga hilaw na kaalyadong komunistang mapagpanggap itong grupo nila Hontiveros at ng Akbayan Group. Ang ginagamit nila ay ang tinatawag nilang tactical alliance, which is essentially isang oportunistang pakikipagsabuatan sa isang paksyon ng political force na dominante sa isang takdang panahon sa paghawak ng kontrol sa kapangyarihan at pundo ng bayan at pamahalaan. At this point in time, ang dominant figure dyan ay ang Marcos Romualdez. At nakita natin na mas malambot at mas madali nilang gamitin ang tinatawag ko kanina na dual tactics o dalawahang maskara ng mukha ng pagkukunwari, at ito ay ilusot nila in the guise of tactical alliance. Iyan po ang nakikita natin ngayon na hindi na ipapaliwanag sa taong bayan. Ang pakikipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF at mga kakutsaba nilang mga hilaw na komunistang may parehong layunin din para pabagsakin ang gobyerno at mga oportunistang politiko mula sa mga surviving groups ng Dilawan Pinklawan politics like Dilima and Jokno Trillanes in Hontiveros. Isa itong taktika ni Marcos sana at ni Romualdez na instead na sa kanila mapokus ang atake ng mga traditional na mga kalaban nila, ay hihilutin nila at bibilhin nila ang operations of tactical activities nito para hindi mapunta sa kanila ang focus bagkos dito sa kakompetensya nilang Duterte political faction. At dahil mas malakas ang loob ng Duterte political group upang labanan at durugin ang CPP, NPA, NDF at mga agenda nila, pati na itong mga bulok at kurakot na politiko na binabanggit natin, mas delikado para sa CPP, NPA, NDF at para sa mga komunistang hilaw at oportunistang mga politiko na manonumbalik at maghari muli ang kind of Duterte brand of leadership at paghawak at pagkontrol ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. So, tactically, dahil mahina at wala namang direktang pagbira si Marcos sa kanila at nagagamit pa nila si Martin Romualdez at ang Kongreso para makakuha ng pondo, pabor at benepisyo habang hindi pa sila malakas, nakipagsabwatan sila dito sa kay Martin Romualdez at kinokonsente nila Marcos at Lisa Araneta sapagkat they are benefiting from this. Ito'y isang malinaw na pangingibabaw ng makitid na personal na interes na manatili at mangunyapit at magkonsentra sa poder lagpas pa sa tinatakda ng batas sa 2028, at dahil takot sila na magkaroon ng maraming mga kritisismo at mga grupong babatiko sa kanila,
pinagtipon-tipon nila at sinakluban ang mga grupong ito na iisa lang ang layunin, makakuha ng pondo at pera at maka-access sa programa at mga proyekto upang magamit nila sa kanilang pagbabangon ng mga organisasyon nila na hindi nila kayang gawin laban sa mga Duterte. Gets niyo na? So ito po ang ibig nating sabihin, napakadelikado. Kapag hindi natin ipaliwanag na apat ang taktika ng CPP, NPA, NDF bilang isa sa may mga karanasan kung paano gawin ang tinatawag na infiltration of the government in the bureaucracy. Yung binabanggit ko kanina mga kababayan, na they want to appear it to the people, to make it appear to the people that they are joining the government, but actually they are destroying the government by joining it so that they can influence and they can create subversive and instigators actions within the bureaucracy the way they are doing that now in House of Tambaluslos. So that's the number one purpose, infiltrate the government and later on destroy the government so that build ang maitayo nila ang kanilang sariling komunistang agenda kapag mahina na ang ating gobyerno at babagsak ito. Number two, join the government in order to appear that you are pro-people and you are democratic, na hindi ka involved sa terorismo. That is a classic example of dual tactics. Make your enemy believe na ikaw ay hindi involved sa pagpapabagsak sa kanya, subalit ikaw pala ay kabahagi sa pangmatagalang aksyon na hihilain ng buong lipunan at bayan at ilulugmok mo ito sa agenda ng komunismo kapag lumakas ang inyong kilusan. Yan ang pangalawang agenda nila. Ang maka-access sa mga impormasyon, pundo at poder sa loob ng gobyerno, not because they want to cooperate with the government, but rather they want to attack and destroy the government from within. And then they will make it appear na sila ay mga demokratikong puwersa at hindi mga komunista. Use democracy to destroy democracy. Join the government in order to destroy the government. Ito pong ginagawa ngayon nila ng akbayan, ng mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, mga party list nila. Iisa po ang template at playbook nila. Yung pakikipagsabwatan sa isang mahinang paksyon ng political ruling system which is now the Marcos Romualdez at i-isolate nila ang mga malalakas na threats sa kanilang pag-exist at bumabangga sa kanila ang mga Duterte political faction. Ang tawag sa pangatlong interes na yan sa delikadong alyansa na ito na ginagawa ni Marcos na hindi nila naintindihan ay ang narrowing down of targets. Pinapakipot ng CPP, NPA, NDF ang kanilang target. Hindi nila binibira kaagad ang Marcos Romualdez sapagkat napapakinabangan nila. Nagagamit nila sa poder, pondo at proyekto at programa at ang kanilang binibira itong kalaban na political faction ng Marcos Romualdez na siyang pinakamalakas nilang threat kapag ito'y manumbalik ang Duterte Political Group na ngayon ay lalo pang lumakas kapag at lalakas pa kapag ang Vice Presidente na si Sara Duterte ang maupo at maluklok sa kapangyarihan sa 2028. At kapag umalis si Mr. Marcos, si Sara Duterte ang papalit sa kanya by way of constitutional transition of power. So klaro tayo,